Ko sa bahay ni Kuya, yung mag-amang nakatira sa gilid ng kalsada. So binisita namin sila ngayon dahil may nakapagsabi na yung mga anak niya pumapasok na walang tsinelas. So tatanungin natin ngayon kung totoo at para mabisita din natin sila. Let's go guys, samahan niyo ko. Ayan, nandyan yung anak niyang bunso, ayan no. Oh. Anong gawa mo be? Oh, galing yata siya sa school, guys. Nagapam na kong. Nagbasa ka? Kabel ko, Mike, dirty parehas ta. Nya, tatlo mangigda ka niya. Kabel ka na kong. Ano to, be? Ay, assignment mo. Grade 1 ka. Nya, saan papa mo? Sino magbabantay sa'yo ngayon, be? Sino Onyok? Kat mo ngayon ang nagbabantay sa'yo? Ito yung bag mo detoy. Ay, hindi bag na ni. Oh, ang dumi-dumi na. Tapos, nakaasimit ni lumang-luma na. Tapos, ati lang papel mo. Ayun na, palapis mo. Wala kang pencil. Mano, likad, pakita mo saan. Yan lang. Oh, walang pencil. Awan pencil mo. Apay, awan akong. Nalipatak ti pencil ng adabag mo. Next time ulit, nagdala tayo ng pencil. Wala eh. Crayons, yung mga gamit na ng pang-school tayo next time. Dahil nadaanan lang namin sila kung ano yung nagdala kami ng damit at saka grocery. Ewan ko, asan si kuya mo na kung? Napanibasa. Napaniskulin? Ba't ang aga naman? Kumain na kayo? Ada balon na. Anong balon niya? Yan na po niya. Kanin lang. Anya pay? Awan hidain na. Walang ulam. Asinur, tatamang bantaykin ka. Sinasabi ng bata na si Onyok daw ang magbantay sa kanya, yung kapatid niya. Paano naman niya babantayan itong bata? Nasa school yung kapatid niya, guys. Kaya hindi ko maintindihan kung paano to. Kakaawa naman to kung ganito lagi itong bata na to. Walang magulang. Ang hirap talaga guys na walang magulang. Kasangit na ko. Awan, wala daw silang ulam. Kanin lang ang baon, yung binigay ko lang na rice. Bakit walang pambili? Ano ba yan? Upo ka na nalain akong. Mangtidnak ti balon nyo ko ma. Bigay sana ako ng baon nyo. wala daw baon yung pumasok yung kapatid niya, nagbaon, pero kanin lang. Wala daw ulam. Tingnan nyo guys, ang hirap ng kalagayan nila. Grabe. Nangangkakaro din. Ala. Kanina pa pala guys na nakauwi itong bata alas 10. 12 na kami dumating. So, aantayin niya muna yung tatay niya o yung kapatid niya para makakain. Nadatnan namin siya dito. So, ang magbabantay daw sa kanya, mamaya yung kapatid niya na si Onyok yung sinasabi niya. Pero wala pa siya. Nandito lang siya ngayon nag-iisa. Walang nagbabantay guys. Hindi naman pwedeng nandito lang yung tatay kasi wala nga silang gumagawa ng paraan para magkapera siguro, para may pambili sila ng mga pagkain, kailangan nila. Kaawa naman ng baby na yon. Ada dalak ng anak ko nga lupot mo. Deti lang ti paglupot mong eskwela. Tono, ito yung mga damit mo. Awan lupot mo anak ko. Awan. Ano ba yan? Na hindi ko pasensya na guys, hindi ko mapigilan na hindi umiyak dahil kakaawa talaga sila. Ang hirap ng kalagayan nila. Tubig mo na kong. Ampay na nga, hindi pa daw kumain.
Papakainin na lang kita muna. Mamaya pa to kakain. Inaantay niya kapatid niya. Di pa daw kumakain. Wala tatay. Ano ba yan? Punta na tayo. Pakainin kita anak kong. Tayo Jay. Mangantay yung Jay ni gayat mo. Tapos ipandakan tunit lang to eh. Nya. Tayo manganin. Mading kayat. Isublikan tunit lang. Tayo lang mangan Jay ni. Panganan day Jay, diba? Kainan doon niya. Takot siya sumama guys, pakainin na sana namin kasi parang may nakikita kaming kainan doon sa unahan pero parang takot siya. So bumili na yung pinsan ko ng pagkain niya, pakainin muna namin siya kasi pag-aantayin namin na dumating yung papa niya, magugutom na to. Kaya pakainin na natin siya. Di ka na nakong, di ka na, magbain, katin. Sangit. Sangit. Naiyak. Lika na ah. Naiyak ka na ko. Angkatin. Angkatin. Kaasin. Naiyak yung bata. Katin. Alikatin na mangangkan ah. Madim kahit mga. Tantala hindi chinelas mo. Jilugan ako. Katin. Naiyak na siya. Katin ah. Ay, sangit ka. Mailiw ka mama mo. Namimiss mo mama mo. Nya mabising ka. Apik sangit ka nga rin ako. Naiyak siya. Kamanganin, mangkan. Kain ka na. Naiyak. Ayaw niya talagang kumain guys. Tapos hindi rin siya mihinto sa pag-iyak. Kanina pa namin siya sinusuyo. So hindi namin talaga alam ang kanyang gusto guys. Kasi hindi na siya umiimik. Hindi namin alam kung ano ibibigay namin sa kanya para patigil namin siya. Kaya naiyak na rin ako guys dahil di ko na alam kung ano talaga gagawin ko sa kanya. Naiyak din si tita pag iiyak ka. Mamamagana yung mata ko mamaya. Lika na. Prepare na natin. Pinapaiyak mo ako be. Ay, adas sabaw muna kung ni. wala na. Labuti meron pa. Lagi daw talaga nag-iisa si Angel guys pag galing sa school. Dahil minsan umaalis naman yung tatay para maghanap buhay. Kaya minsan daw binibigyan daw nila siya ng pagkain para makakain pag tanghali, lalo na wala naman nagbabantay sa kanya. So, pinapatingin na lang daw yung tatay, binibilin sa kanila sa tindahan na silip-silipin yung kanyang anak, lalo na ang hirap ng sitwasyon nila at lalo na babae si Angel. So, mahirap talagang iwanan. Ayan, bumili kami ng adobo, saka humingi kami ng sabaw na, binigay na rin to sabaw. Kaya kakaawa daw talaga mga to guys. Kaya yung pag nadaanan nyo to dito sa Gataran, sa tabi lang ng kalsada, tingnan nyo yung kalagayan din nila. Be, di ka na ako. Hindi nan. Ayaw na niya, naiyak na. Tita kasi, ang tagal yung kanin. Bibilhin ko. Anong gusto mo? Ano gusto mo pabili kay tita? Kay Tita Lynn, anong gusto mong ipabili? Ika na. Kain. Ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga na natakot yata siya. Umiiyak siya kanina pa. Kailangan na namin umuwi. Dahil may hinahabol kami kasi. Ibilin na lang namin siya sa mag-asawa doon. Iwan muna lang namin dito. Kakain na lang siya mamaya. Balikan na lang natin siya. Ulit. Sige na, Bea. O, yung pera mo, baka mawala, no? Nahiyak siya. So, balikan na lang natin. May kasama naman siya. Hindi natin pwedeng iwan yung mga gamit na dalaan namin dahil wala naman yung tatay niya. Pumunta daw siya sa bundok. Alam ko guys kung anong ginawa sa bundok. So ito lang nag-iisa na iwan. So babalik kami ngayon. May bibilhin lang kasi ako na kailangan din nila. So tara na muna.
Be, kain ka ah. Pagbalik ko, makakain ka na be ah.